Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, pagdiwang natin ng pananamisang ito, pasalamatan ng Panginoon sa bigay niyang pag-ibig na si Heso Kristo, bigay niyang kaligtasan na si Heso Kristo mismo. I-value natin ang gift of life, gift of love, hope, and faith. I-value natin ang lahat ng ibinigay ni Kristo sa atin, ang kalusugan, pati na ang ating mga karamdaman, mga sakit, pagpakasakit ng ating buhay. I-value natin at ialay natin sa Panginoon upang ito'y magkaroon ng kahulugan sa ating paglalakbay sa mundong ito. We offer natin ang banal na misang ito para sa ating individual intentions at intentions ng ating families. Para sa mga masakit, hilingin natin ang gift of healing. Para naman sa mga mahal natin sa buhay na yumao na, hilingin natin ang eternal repose in the resurrection of Jesus. Hilingin natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban upang ang pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakanibangan at ang mapagpagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Akong si Daniel ay nakakita ng isang malaking dagat na binabayo ng malakas na hangin, kabila-bila. Mula sa dagat ay lumitaw na 4 na iba't ibang dambuhala. Ang una ay parang leon, ngunit may pakpak ng agila. Nabunot ang mga pakpak nito. Umangat ito sa lupa at tumayong tila tao. Binigyan ito ng isipan ng tao. Ang ikalawa naman ay mukhang uso.
Ang dalawang paalamang nito sa huli ang inilalakad at may kagat pang 3 tadyang. Ang tinig na nag-utos dito, sige, magpakasawa ka sa karne. Ikatlo ay kawangis ng leopardo. Ito'y may 4 na pakpak sa likod, 4 ang ulo at binigyan ng kapangyarihan. Pagkaraan, nakita ko ang ika-4 na hayop. Nakatatakot itong tignan at mukhang napakalakas. Bakal ang ngipin nito at tanso naman ang mga panga. Niluluray ng bibig nito ang anumang makagat at tinatadyakan ang matirad doon. Kaiba ito sa 3 nauna, pagkat ito'y may 10 sungay. Pinagmasdan kong mabuti ang mga sungay at nakita kong may tumutubo pang isa. Ang 3 sungay ay nabunot upang magkaroon ng puwang ang sungay na tumutubo. Ito ay tulad ng tao, may mga mata at bibig. Nakapangingilabot ang sinasabi nito. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya'y nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya'y 1,000,000 bukod pa sa 1,000,000 nakaantabay. Humanda na siya sa paggagawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Dahil sa kakilakilabot ang mga bagay na sinasabi ng sungay. Naakit akong manood hanggang sa mapatay ang ika-4 na hayop at ihagis sa apoy. Yaong ibang hayop ay inalisan ng kapangyarihan, ngunit pinanatiling buhay ng kaunti pang panahon. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko namang isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos, hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakila't papurihan ang puon magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bundok at mga buron. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng tumutubo sa lupa. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bukal na tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga dagat at mga ilog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon,
mga balyena, at lahat ng nilikhang nasa tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng ibon sa himpapawid. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga kawan at mga mailap na hayop. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Naririto malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinghaga. Tingnan ninyo ang puno ng igos at ibang punong kahoy. Kapag nagdadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga ito, malalaman ninyong malapit nang maghari ang Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa. Ngunit ang mga salita ko'y hindi nagkakabula. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga kapanalig, nandito na naman tayo. It's another possibility ibinigay ni God sa atin upang sa ating pagtitipon ma-express natin ang ating pananampalataya. Yes, the very expression of our faith. The first and the last expression is prayer. Di ba? Pagdarasal. If we pray, simply because may pananampalataya tayo. Kung walang pananampalataya, automatic yan. Hindi ka nagdarasal. So, ang ating pagdarasal ay ang ating pagpapakita ng adhesion natin sa kanyang kagustuhan, sa kanyang will. Napakaganda po yon. And prayer is the privileged means to understand God's will. Ayan. Ewan ko paano sa Tagalog yan. Bahala na kayo, ha? So mga kapatid, napakaganda. So, parang sa ating pagtatapos ngayon sa liturgical cycle o calendar, kasi next Sunday o ngayong Sunday, papasok na tayo sa season ng Advent. Adventus pagdating. Who's coming? Pagdating ni sino? Kanino? Jesus, ang tagapagligtas ng sanlibutan. Okay? So, ang kanyang pagsilang, Pasko ng pagsilang dito sa ating sanlibutang makasalanan. Upang ito'y magkaroon ng kaalaman ng kaligtasan o buhay na walang hanggan. Preparasyon na rin yan, yung Advent season sa ating liturhiya, preparasyon ng ating buhay, ng ating puso para sa dakilang kapistahan ng kanyang pagsilang. Okay. So habang piniprepare natin o papasok tayo sa Advent, ihanda natin ang ating buhay sa pamamagitan ng ating pag-reflect, pagmumuni-muni tungkol sa katapusan ng mundo, katapusan ng panahon. Anong ibig sabihin yan, Father? Ang ibig sabihin, simple lang. Pag namatay na tayo,
Pag mamatay tayo ngayon, tapos ng mundo mo. Di ba? Ano pang gusto mo? Patay ka na, tapos ng mundo mo. Sabi nga Jesus sa ating Ebanghelyo lahat ng ito ay mangyayari. Magaganap ang lahat na ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay ngayon. So mga kapatid, mayroon na tayong idea ng change. Yung change na may synonym ang tawag, nothing lasts forever. Nothing lasts forever. Paano ba sa Tagalog yan? Alam niyo? Basta yun na yun. Nothing lasts forever. Okay? Ang synonym dyan is, lahat ay nag-change. Lahat ay nag-change. Nagbabago. Sana every change ng ating buhay is for the better. No? Pagbabago ng buhay. Kung ako ay medyo masama kahapon, ngayon, kukunti na lang ang aking kasamaan. Medyo maldito na ako ngayon. Sana bukas, ako ay mabait na. So, change. Yung bata, may potential siya magiging malaki, maging adult, diba? Yung butil ng trigo, may potential siya magiging trigo at magiging tinapay. Ganon din ang seed ng mustard seed. Yung mustard seed, napakaliit daw, sabi ni Jesus, pero may potential siyang magiging malaking kahoy. So everything is constantly changing. No? So constant change. Nothing remains forever and nothing remains the same. Sa ating buhay, spiritual ganyan. Sana sa ating pag-change, yun na yun ang tinatawag nating constant conversion. Okay? Conversion, pagbabago ng ating buhay. Araw-araw si Jesus kasama natin, sana araw-araw din tayong lalapit sa Kanya. Okay? Kung kanina medyo tamad akong magdasal, ngayon, mas malapit pa kay Kristo ang aking buhay dahil gusto kong magdasal. Sana tuloy-tuloy na iyan. Okay? Ang champion dyan, sabi ni Heraclitus, one of the ancient Greek thinkers or philosopher, everything is in constant change. Nothing remains the same. Sana nga yun, ma-apply natin sa ating buhay as the change of life, conversion. Yes. Ang sabi naman ni Parmenides, contemporary ni Heraclitus, ancient Greek philosopher, nothing changes. Naku po. So nothing changes. Kung ano yung nag-change dyan, parang illusory, ano na lang yan, imagination, na deceive ang ating paningin. Pero, totoo ba talaga yon? Sige, tanggapin natin ang theory ni Heraclitus na everything changes dahil kailangan natin ang change of heart. Kailangan natin mag-grow tayo sa ating puso, dyan sa kaalaman ng puso ni God. And then, kailangan din natin i-apply ang theory of no change ni Parmenides. Dahil when it comes to the discourse of God, God's love, God's mercy, o si God mismo, God never changes. Dito sa unang pagbasa natin, Prophet Daniel, ano ang mayroon? May mga, anong tawag niyan? Yung tanawin, ano yun? Mga images na nakikita niya sa vision niya, pangitain. Tama ba? Pangitain o pangitain? Pangitain. O, may mga pangitain at nakikita niya yung mga pangit na mga images. Nakakatakot ang mukha. May 3 ulo, and then may sungay, and then ang sungay, may mga mata. Hindi ba tayo nakakatakot niyan? Yun ang mga images na nakikita niya sa vision niya sa ating unang pagbasa. Nagrepresenta ng kasamaan, nakakatakot na mga tanawin sa mundong ito. Pero,
mayroon din siyang nakita, I think ang pangatlong pangitain ang nakita ni Daniel na maliwanag, nakasuot ng puti. Yun na yun, ang change. Ang kapangyarihan ng masama o ng diablo, ng demonyo sa mundong ito, nothing of it will last forever. Hindi yun kapangyarihan na mag-last forever. What will last forever? Yung hindi nag-change. Ang kapangyarihan ni God. Ang kanyang pag-ibig. Kaya may idea na tayo. Saan tayo papasok? Papasok tayo doon sa nagdi-deceive na mga kapangyarihan sa mundong ito? Papasok tayo sa nakakatakot na mga pangitain? O papasok tayo sa magagandang pangitain? Mapapasok tayo sa magagandang tanawin? Papasok ba tayo sa doon sa kapangyarihan ni God, sa kanyang pag-ibig? If yes, start now. This is the right moment to love and to value the friendship with life and with others. Sabi ni Kristo, love God above all things. Love God with your heart, with your mind, with your soul, with your strength, and love your neighbors as yourself. Yun ang i-value natin. Yun ang papasukin natin. Hindi yung mga pangit na pangitain. Everything ay mawawala, parang bula. Sa ating ebanghelyo, anong sabi ni Jesus? Makikita ninyo ang mga nag-change na mga sitwasyon. Makikita ninyo ang mga kahoy mamumunga na sila. Makikita ninyo ang changes ng season. Okay, ngayon, ang mga kahoy ganito na namumunga na. And then, anong sabi ni Jesus? Malapit na ang paghahari ng Diyos pag ito'y nangyayari. And then sabi niya, nothing will last forever. Even if everything changes constantly. Even ang langit, sabi niya dito, at ang lupa ay mawawala. Ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Everything changes. Everything disappears in the end. But what remains ay ang salitang makapangyarihan ni God. Ang salitang makapangyarihan ni God ay ang kanyang pag-ibig. Ang pag-ibig na makapangyarihan ni God ay si Kristo mismo. Doon tayo papasok sa kanyang buhay na inialay sa atin sa pamamagitan ng kanyang pagpakasakit at kamatayan sa krus. Tandaan natin, everything changes and nothing lasts forever. Pero ang pag-ibig ni God, ang salita ni God, si Kristo mismo will remain forever. And His love never changes. Ito ang sasabihin ni Kristo, I love you. And nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. Ayan, pag-ibig ni God. Tinatawag tayo ng Panginoon na magbantay sa kanyang muling pagbabalik. Lumapit tayo sa Ama na sa panalangin habang naghihintay sa kanyang pagdating. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway makatugon sa tawag ng pagbabalik loob at pagbabago. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong may mabuting kalooban,
na mo'y sama-samang kumilos para wakasan ang pag-aaway at digmaan, pang-aapi at kawalang katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating kamulatan sa presensya ni Kristo, naway higit pa nating palawigin sa ating mga dukha at mga naghihirap na kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway pagkalooban ng lakas at pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong kamag-anak at kaibigan, naway maranasan ang walang hanggang kaligayahan sa piling ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makapangyarihang Diyos, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Buksan mo ang aming paningin sa iyong presensya sa aming piling. Ilapit mo kami sa iyo araw-araw. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang dinamay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasapat nagmamahal sa'yo. Katulad ng halimuyak ng insenso, umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang dinamay at alak na ito. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong pinag-utos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan. At upang kami, pangindapating paunlakan ng iyong tapat na pagmamahal, gawin mong ang iyong mga utos ay sundin namin kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati kanyang mga at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leo na aming Papa, ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ring mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila patuluyan sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pangdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay nating dasalin ang Ama namin ng ating Panginoong Heso Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo
at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagkakalooban mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan ay lagi nawang lumingona sa pinanggalingan nitong banal na pagkikinabang upang kami huwag mawalay sa iyo na aming hantungan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa kaluluwa ng mga yumao. Panginoon naming Diyos, aming Ama, Ikaw po ang dahilan ng aming pag-iral at sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kami nga nananalangin sa iyo at nagmamakaawa. Kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng aming mahal na kapatid na yumao na sa daigdig na ito at nananatiling nasa iyong mga kamay. Kunin mo po sila at bigyan ng katahimikan sa iyong kaharian. At pakalinisin mo ang anumang karumihang upang sila'y maging karapat-dapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Nasa iyong mga kamay, Panginoon, ang kanilang kaligtasan. Iahon mo po sila sa apoy ng impyerno at bigyan ng puwang sa iyong kaharian. Magkaroon nawa ng katahimikan ang kanilang mga kaluluwa, gayon din ang kanilang espiritu, at makapiling sana nila ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan, at pag-ibig sa na wagas. Alalahanin natin ang mga namayapang mahal sa buhay. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan mo kaysa ng pagkakandili ng mahal na inang si Maria at ni San Jose na patron ng mapayapang kamatayan. Amen. Eternal rest, grant unto them, O Lord. Let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Patalastas. Tayo po ay magkakaroon ng misa nobinaryo sa darating na ika-29 ng Nobyembre
para sa dakilang kapistahan ng kalinis-linisang pagdilihi sa mahal na Birhing Maria o Immaculate Conception sa 8 ng Disyembre. Inaanyayahan ang lahat na dumalo sa ating healing masses dito sa Veritas Chapel at maging isang Veritas Eucharistic Advocate. Magipag-ugnayan lang po sa Religious Department. Tumawag lamang po sa 8925-7931, Local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin si Binibining Rene Jose o si Binibining Adin Nahi. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan at pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,